Double Charlie, maper kanuap kagabi at na ayay niya breaking news tanoy man to kagabi nagya ko nagyang gabang sa Moro Autonomous Region and Muslim. Wala ng gulo sa Marawi, pero patuloy pa rin ang pagmomonitor at pagbabalita ng iba't ibang radio group sa lugar. Mga butihing CISOs, NGOs at sa lahat. Ang pinakamalaking two-way radio group ngayon sa Lanao del Sur, ang Saksi Islamic Radio Forum. At tinatayang nasa 50,000 na ang nakikinig at nagmo-monitor sa kanila. Saksi ay pinangalan namin sa grupo na itong Saksi dahil para masaksihan namin talaga. Ano man ang naobserba namin, nakikita namin. O halimbawa kung may nangyari dyan, may aksidente, may binaril o ganon. We have to propagate. We have to pronounce to hear radio. Kasi yung Saksi Islamic Radio Forum yan, ma'am, is the partner of the local government sa province of Lanao Sur. Mula sa grupo nila, nabuo ang isang community newsroom na mayroon ding news anchors. Pero hindi sa TV o radyo na susubaybayan ang balita nila, kundi sa two-way radio. Mula umaga, may iba't ibang programa sila at may newscasters din. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libo-libo ang gumagamit ng two-way radio sa Lanao del Sur. Parang cellphone na bit-bit mo kapag lumalabas ng bahay. May mga munisipyo na walang signals, cell sites, so mahirap talaga makipag-communicate. So we rely on two-way radio. Although there came a time here in Marawi City, that was in the 80s, na nagkaroon kami ng landline, pero there was financial challenges in maintaining that, so nawala din. So buti na nagkaroon ng cellphone. Unfortunately, hindi lahat ng cell sites nare-reach yung far-flung areas. Kaya sa buong Mindanao, talagang napag-iwanan daw ang komunikasyon sa Lanao del Sur. Isang dahilan daw kung bakit mabagal ang pag-unlad ang seguridad sa probinsya. Maybe because of peace and order situations. Like, I remember during the Marawi siege, the cell site, isa yan sa pinuntahan ng mga Maute group during the siege. So, nakat yung communication doon, yung signal. So, that's one challenge actually for us. So, that's why we turn to two-way radio. The peace and order situation talaga is medyo challenging siya. Kaya rito, bayanihan ang impormasyon. Maski mga tagapakinig, pwedeng mag-report. Kasi mayroon po kaming mga tao sa iba't ibang area, pagka may nangyaring sunog, mga aksidente, itinanawag nila agad at in-announce sa frequency namin. Pag narinig namin, agad kami rumisponde. Sa tanggapan ng saksi, iba't ibang gamit gaya ng ID, passport, wallet at pera ang tinadala. Ang lost and found dito sa pamamagitan din ng two-way radio. Habang nasa opisina nila kami, may dumating na driver para mag-report. Itong naiwanan sa sasakyan ko. Kahapon, nagsakay sa Iligan, papuntang Balwe. So, tiningnan ko, may laman ng mga passport, at saka ito, mga gamit. Mamayang gabi, makaluap mamayang gabi. Maper kanuap kagabi. At nasa kataw at passenger via Cagayan de Oro to Marawi, Iligan City, at na minibagakyan sa timan carton bag na bumaba. Sa loob lamang ng ilang minuto, libo-libong taga Lanao del Sur na ang naabot ng impormasyon.